Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Natawagin na lang natin sa pangalang Pedring. Taong 1985. Probinsya ng Isabela. Ano ang gagawin mo? Kung ang tinakda sa iyong kapalaran ay tila taliwas sa iyong kakayahan, maniniwala ka pa ba o panghihinaan ng loob? Ang tampok nating kwento ay mula sa isang binatang mahina ang loob. Walang tiwala sa sarili at higit sa lahat, nag-aalinlangan sa kakayahan, ngunit sa huli, nalaman niyang mali siya ng iniisip. Alamin natin ang kwento ni Pedring at ng kambal na gabay. Ano ba naman yan, anak? Lalampalampa ka. Hindi naman ako ganyan noong paslit pa lamang ako. Malayong malayo ang pinapakita mo sa kakayahan ko noong kaedaran mo pa ako. Wika ni Tatay Tasyo. Baka naman tay, hindi ako karapat dapat kaya ganito. Mahina ako at hindi gaya niyo ni Lolo eh. Tugon ni Pedring. Pinalo naman ng ama ang anak at kagad pinagsabihan. Hay sos, ano bang sinasabi mo, anak? Walang mahina sa angkan natin. Tandaan mo, malakas ka at huwag mong mamaliitin ang iyong sarili. Muling wika ni Tatay Tasyo. Hindi na lamang nagsalita pa si Pedring dahil alam naman niya na hindi siya papakinggan. Matapos ang pag-iensayo, nagpunta sa tambayan ang binata at naglabas ito ng sama ng loob sa mga kaibigan na siya lamang ang nakakakita. Bakit ba kasi ang taas-taas ng gusto ni tatay sa akin? Mahina naman ako ah. Wala akong may aambag. Palagi na lang nadadapat, hindi ko matutunan ang lahat ng tinuturo niya sa akin. Wika ni Pedring. Minamaliit mo kasi ang sarili mo. Huwag kang magagalit sa tatay mo. Nais ka lang niya maging handa para sa hinaharap. Lalo na't nag-iisa kanyang anak. Ikaw ang siyang susunod sa tagapangalaga ng banal na espada. Wika ng isa sa mga diwata na sipong. Tama sipong Pedring. Magtiwala ka lamang sa iyong kakayahan. Tiyak kong matututunan mo ang lahat ng tinuro sa iyo ni Tasyo. Wika ni Ming. Ito ang dalawang kaibigan ni Pedring. Kambal na diwata na matagal ng kaibigan ng pamilya ng binata. Paano ko naman gagawin yun kung mahina ako? Maaari namang mag-anak ulit si tatay sa ibang babae ah. Ayoko nang umasa pa na magiging karapat-dapat na maging tagapagmana ako. Wika ni Pedring. Matanda na ang tatay mo. Malabo nang magkaroon pa siya ng anak. Tsaka ikaw ang napili ni Pinunong Diwata bago ito yumao. Kaya naman magtiwala ka lamang sa sarili mo. Siguradong magagampanan mo ang tungkuling inalaan sa'yo. Wika ni Pong. Hindi ko nga alam kung kaya ko. Marahil dahil to sa ordinaryong tao lang yung nanay ko. Kaya hindi sapat yung kakayahan ko. Pwede namang ipasa ni tata yung espada sa iba naming kamag-anak, hindi ba? Sa mga pinsan ko total magagaling naman sila eh. Tugon ni Pedring. Ngunit papayag ka ba na mailipat sa iba ang banal na espada? Paano kaming mga kaibigan mo? Hahayaan mo bang iba ang siyang aming maging pinuno? Wika ni Ming. Hindi ko alam. Basta, hindi ko may papangako na magagampanan ko ang tungkulin ko. Tugon ng binata. Matapos sabihin ang mga katagang yun, umalis na ito at nagkulong sa silid. Sa totoo lamang,
Alam ni Pedring na kaya niyang pangalagaan ang banal na espada. Ngunit nag-aalinlangan ito sa sarili lalo na't malaking obligasyon ng kanyang gagampanan. Gayunpaman, kahit na nakikitang mahina ang loob ng anak, malaki ang tiwala ni Tatay Tasyo kay Pedring. Kaya naman hindi ito sinukuan hanggang sa ito'y nagbinata na. Ano ba naman Pedring, para kang paslit ah? Simpleng bagay hindi mo magawa. Konti na lang iisipin kung hindi kita anak. Mabuti pa mga pinsan mo. Dalubhasa na sa pakikipaglaban samantalang ikaw lalampalampa pa din. Wika ni Tatay Tasyo. Napalagok pa ito ng lambanog dahil sa pinapakitang kahinaan ng anak. Bakit kasi tayo pinipilit mo pa sa akin na maging tagapagmana? Kung maaari naman, ipasa mo na lang sa mga pinsang ko. Tugon ni Pedring. Anong sabi mo? Hindi maaari. Dahil nahaluan na ng dugo ng sakim ang mga pinsan mo, hindi maaari maging tagapagmana ang mga yon, lalo na't hindi sila napili ng pinunong diwata. Muling wika ng ama. Ano pong gagawin natin? Mahina nga po ko. Tanggapin na lang natin yun. Marahil sa'yo na nagtatapos ang pangangalaga sa banal na espada. Tugon ng binata. Napailing na lamang si Tatay Tasyo sa sinabi ng anak. Hindi ito makapaniwala na sumuko ito kagad. Bagsain ka na lamang na may silbi ka. Bago pa magdilim ang paningin ko sa mga sinasabi mo na hindi ba katwiran. Wika ni Tatay Tasyo. Kagad namang umalis si Pedring sa harapan ng ama. Nagluto ito ng kanilang makakain. Matapos ay nagpunta ang binata sa tambayan. Nagtalo na naman kayo ng ama mo. Bakit pa kasi hindi mo na lang siya pakinggan? Tanong ni Ming. Mga kaibigan ko ba talaga kayo? Alam niyo naman na sinusubukan ko naman Pero naduduwag talaga ako. Tugon ni Pedring. Ano ba naman kasi yung kinakatakot mo? Ano ang pinangangambahan mo? Tanong ni Pong. Sa puntong yun natahimik ang binata. Yun ang unang beses na tinanong siya ng gano'n ng kaibigan. Sa totoo lang, hindi naman talaga ako lampa Pinapakita ko lang yun para hindi na ako pilitin ni tatay. Natatakot akong masira yung nakaugalian ng aming pamilya Alam niyo naman na mahina ang loob ko. Paano kung makuha sa akin ng iba yung banal na espada? Anong gagawin ko? Sisisihin ko lang ang sarili ko kapag nangyari yun. Tugon ni Pedring. Nagkatinginan ang kambal na gabay at hindi nila alam ang sasabihin. Nasa iyo ang desisyon, Pedring. Ngunit anuman ang nakatakdang mangyari, hindi mo na ito mababago. Kaya kahit anong talikod mo sa iyong kapalaran, magaganap at magaganap ito sa ayaw at gusto mo. Wika ni Ming. Natahimik ang binata sa sinabi ni Ming at napaisip. Sa pagdaan ng mga araw ay pilit na iniiwasan ni Pedring ang ama. Gumagawa ito ng mga bagay na ikadidismaya nito at ikakagalit. Lang yan naman Pedring. Wala ka nang ginawa kundi bigyan ako ng kahihiyan. Nagsimula ka ng gulo pero tumakbo ka. Ano na lamang ang sasabihin sa akin ng mga kamag-anak natin? Naduwag ang anak ko. Wika ni Tatay Tasyo. Napabuntong hininga naman ang binata sa sinabi ng ama. Yan ang mahirap sa iyo, tay. Palagi na lang ang iniisip ng iba ang iniintindi mo. Wala kang pakialam kung anumang mangyari sa akin. Palagi mo na lang iniisip yung sasabihin ng ibang tao. Pero ako,
Tinanong mo ba ako kung ayos lang ako? Tugon ni Pedring. Paanong hindi ko iisipin ang sasabihin ng iba? Ikaw ang nagsimula. Mabuti sana kung hindi ikaw ang nanguna. Baka nakipaglaban pa ako sa kanila eh. Pero hindi. Ikaw ang nanguna tapos tatakbo ka. Muling wika ng ama. Ayaw mo pang aminin sa sarili mo na wala kang inisip kundi ang reputasyon mo. Tugon ng binata. Umalis ito at hindi na muna umuwi sa tahanan. Nakipag-away ka na naman. Bakit hindi mo sinabi kay Tasyo ang totoo? Hindi naman ikaw ang nanguna kundi ang mga pinsan mo. Ipinagtatanggol mo lamang sila tapos ikaw pa ang napasama. Wika ni Ming. Hayaan mo siya. Sila naman ang pinaniniwalaan niya, hindi ako eh. Kaya hindi na ako magtataka pa kung panghinaan ako ng loob. Dahil sa sarili kong ama walang tiwala sa akin. Tugon ni Pedring. Hindi yan totoo, Pedring, alam mo yan. Hinahayaan mo kasi ang iba na tapak-tapakan ka. Pero kung ipagtatanggol mo ang sarili mo, hindi ka aabot sa ganito. Matuto ka naman sana. Huwag mong hintayin na kahit kaming mga kaibigan mo. Mapagod na din sa'yo dahil hindi mo tinutulungan ang sarili mo para mas lumago ka. Wika ni Pong. Siyang tunay. Isa pa kung hindi mo tutulungan ang sarili mo. Sinong gagawa nun para sa'yo? Malaki ang tiwala sa'yo ni Tasyo kasi kung wala siyang tiwala sa'yo, ibinigay niya sa iba ang pangangalaga sa banal na espada. Bata ka pa lamang. Sinanay ka na niya dahil malaki ang tiwala niya sa'yo. Mukhang ikaw itong nagiging makasarili. Dagdag ni Ming. Di magsama-sama kayo. Hindi niyo nauunawaan yung nararamdaman ko eh. Bata pa lang ako. Sinampal na sa akin ng ama ko ang responsibilidad bilang isang tagapangalaga. Hindi ko man lang nagawa yung nais ko. Iginugol ko yung kabataan sa pag-iensayo. Paano naman yung kagustuhan ko? Tugon ni Pedring. Talagang hindi namin mauunawaan ang pakiramdam mo dahil ayaw mong ipaalam sa amin. Ikaw ang naglalayo sa amin. Hindi mo rin iniintindi ang nais naming iparating sa'yo dahil sarado ang tenga mo. Wika ni Pong. Tila binuhusan ng malamig na tubig ang binata sa sinabi nito. Natauhan ito sa sinabi ng kambal na gabay. Hayaan niyo muna ako mapag-isa. Nang sa ganun makapag-isip ako ng maayos. Wika ni Pedring. Dali-dali namang umalis ang kambal na gabay at hinayaan ang binatang mag-isip. Tahimik na nagpalingalingas sa paligid si Pedring hanggang sa naisipan nitong umuwi sa tahanan. Mabuti na lang wala doon ang ama kaya naman napag-isa pa rin ang binata. Habang nakaupo, naisipan ni Pedring na hawakan ang banal na espada. Simula pagkabata hindi niya pa ito nahahawakan dahil sa takot na hindi siya maging karapat-dapat. Kinuha ni Pedring ang kahon na pinaglalagyan ng banal na espada. Binuklat niya ito at tinanggal ang pulang tela. Nanginginig pa ang kamay na hinahawakan ni Pedring ang espada ngunit namangha ito. Nang bigla na lang umilaw at naramdaman ng binata ang kapangyarihan na taglay ng espada. Pinabati kita, Pedring. Nagawa mo ng hawakan ng espada. Tama nga ang aming hinala. Ikaw ang tinakda ni Pinunong Diwata. Wika ni Pong. Ngayong taglay mo na ang kapangyarihan na meron ng banal na espada. Walang makakabantay sa lakas na meron ka.
At kung sino man ang siyang magtangkang kumuha sa iyo ng banal na espada, tutupukin ito at sasalamin sa kanila ang magiging itsura ng espada. Tanging ang tinakda lamang ang siyang susundin nito. Dagdag ni Ming. Kaya wala kang dapat ipag-alinlangan. Dahil ikaw ang tinakda, ikaw lamang ang susundin nito. Natutuwa kami dahil sa wakas, sinubukan mong harapin ang iyong kinakatakutan. Muling wika ni Pong. Napangiti si Pedring. Tila tumaas ang tiwala nito sa sarili. Inisip na tama ang dalawang gabay. Matapos ang sandaling yun ay kagad binalik ni Pedring ang banal na espada sa pinaglalagyan. Nang mga oras na yon, nakita ni Tatay Tasyo na sa wakas. Tinanggap na ng anak ang kapalaran ngunit ang mga kalaban ay nalaman na ang nangyari. Nang sumunod na araw, may isang lalaking pumunta sa tahanan nila. Pedring, ipinapakuha ng tatay mo ang banal na espada. Dalhin mo raw yan sa kanya. Wika ni Mingkoy. Sa puntong yon alam na ni Pedring na hindi normal na tao ang kaharap. Dahil kagad siyang binalaan ng dalawang gabay. Gayunpaman hindi nagpahalata ang binata. Malugod nitong pinapasok ang tatlong kalalakihan sa kanilang tahanan. Wala naman po sa akin binilin si tatay eh. Saka mahigpit niya pong sabi sa akin na huwag ko daw ilalabas sa bahay ang banal na espada. Wika ni Pedring. Naiinip na si Mingkoy na mga oras na yon. Gigil na itong makuha ang banal na espada ngunit nagpasensya ito. Kung ganun, gusto mo ikaw na lang ang magdala sa kanya? Samahan mo na lang kami. Napalaban kasi ang tatay mo eh. Kaya kailangan niya yung banal na espada. Wika ni Mingkoy. Ngunit alam ni Pedring ang pakay ng mga elemento. Kaya naman mabilis itong nag-isip ng paraan. Dito na sumagi sa isipan ng binata ang sinabi noon sa kanya ng kambal na gabay. Naku, marami pa ho akong gagawin dito sa bahay eh. Sige po, kayo na lang ang magdala ng banal na espada kay tatay. Pakisabi na lang po na ginagawa ko pa yung mga binilin niya eh. Wika ni Pedring. Pumasok ang binata sa silid ng ama. Kagad kinuha ang banal na espada sa kayon inabot kay Mingkoy. Nang mahawakan ng elemento ang kahon, kagad itong tumawa at pinakita ang tunay na itsura. Hindi na kailangan na paslangin si Tasyo. Dahil isang inutil at mangmang pala ang anak niya. Sa wakas, hawak ko na ang banal na espada. Wika ni Mingkoy. Sobrang saya nito at hindi makapaniwala na nakuha niya ng ganong kadali ang banal na espada. Kagad hinawakan ni Mingkoy ang espada. Ngunit laking gulat nito nang bigla na lamang yun naging makamandag na ahas. Nanlaki ang mga mata ni Mingkoy at tinuklaw ng ahas ang elemento. Kagad namang kumalat ang lason sa katawan ni Mingkoy at binawian ito ng buhay. Dinampot ni Pedring ang banal na espada. Kagad binakasan ang buhay ng kasama nito. Kung sino man ang magtatangka na kunin ang banal na espada at hindi sila ang tagapangalaga, tutupukin at sasalamin sa kanila ang makikita. Wika ni Pedring. Sinipa nito palabas ang tatlong elemento. Dito napagtanto ng binata na kanina pa pala siya pinapanood ng ama. Magaling anak. Hindi ako nagkamali na ikaw nga ang tagapangalaga ng sagrado at banal na espada. Sinabi ko naman sa'yo, ikaw lamang ang karapat-dapat. Ipagpatuloy mo lamang ang tiwala mo sa sarili
at sigurado kung ikaw ang uubos sa lahi ng mga kalaban. Wika ni Tatay Tasyo. Niyakap nito ang anak at binati. Hindi naman makapaniwala si Pedring dahil yun ang kauna-unahang beses na pinuri siya ng ama. Naluha pa ang binata dahil sa sayang nararamdaman. Pakiramdam ni Pedring, sa buong buhay niya ay may nagawa siyang mabuti dahil sa papuri sa kanya ng ama. Matapos ang tagumpay laban kay Mingkoy, humarap sa bagong pagsubok si Pedring. Isang grupo ng mga kalaban ang nakaharap habang namumulot ng kahoy sa bundok. Pinangunahan ni Leon ang mga kalaban. Isang harimodo na nagnanais na mapasakamay ang banal na espada. Hindi mo kami mapipigilan, Pedring. Ang banal na espada ay para sa amin. Kukunin namin ito dahil hindi karapat-dapat sa tagalupang kagaya mo ang banal na espada. Wika ni Leon. Bahagya pang nagulat si Pedring sa paglitaw nito, maging ng mga kasama sa harapan. Hindi ko pababayaan ang aking responsibilidad. Tutupukin ko kayo. At kahit anong pilit nyo, kung kasamaan ang layunin nyo, hinding-hindi kayo susundin ng banal na espada. Wika ni Pedring. Nagsimula na ang labanan sa pagitan ng dalawa. Hindi nagpapadaig ang magkalaban. Ang katapangan at kasanayan ni Pedring sa paglaban ang nagbigay ng kalamangan sa kanya. Mapapasamin ang banal na espada. Kapag namatay ka na, kaya naman papatayin kita. Wika ni Leon. Sumugod ito ngunit mabilis itong binawian ng buhay ni Pedring gamit ang banal na espada. Namangha pa si Pedring noong una dahil kahit hindi niya dala ang espada. Sa oras na nasa panganib, kusa itong nagpapakita sa kanya. Matapos ang laban kay Leon, nagpakita naman ang mga masasamang engkanto. Pinangunahan ni Lucero ang mga ito. Nagtangkari na kunin ang banal na espada upang magamit sa kanilang masamang plano. Ang banal na espada ay susi sa aming tagumpay. Pedring, ibigay mo na lang sa amin ang aming hinihingi nang wala nang madamay pang inosenteng tao. Wika ni Lucero. Ay nako, hindi ba kayo napapagod sa pagtatangkang kunin ng banal na espada? Tanong ni Pedring. Ngunit hindi na nagsalita si Lucero. Nagbanta lamang ito sa binata at nawala din kagad. Kinabukasan, kumalat ang isang malalang karamdaman sa buong baryo. Marami na ang naapektuhan at namatay. Alam kagad ni Pedring na si Lucero ang may gawa ng lahat. Kaya naman nagpasya ang binata na ibigay ang banal na espada sa mga ito. Alang-alang sa mga kabaryo. Mabuti naman at handa kang makipagkasundo sa amin. Dala mo ba ang banal na espada? Tanong ni Lucero. Ito ang banal na espada. Pero ibigay niyo muna sa akin ang lunas sa karamdaman ng mga kabaryo ko. Tugon ni Pedring. Dali-daling binigay ni Lucero ang lunas kaya naman binigay ni Pedring ang banal na espada. Ngunit paghawak pa lamang ni Lucero, natupok kagad ito na parang abo. Hindi makapaniwala ang mga kasamahan ni Lucero. Kaya naman ang ilan ay nagtangka na kunin ang banal na espada. Ngunit kagaya ng kanilang pinuno, natupok ang lahat ng sumubok.
Matapos makuha ang lunas ay binigay ni Pedring yon sa kanilang mga kabaryo. Labis ang pasasalamat ng mga ito sa binata. Nang dahil sa nangyari, mas lalong pinagmalaki ni Tatay Tasyo ang anak. Tuwang-tuwa naman si Pedring lalo na't ang iba'y itinuturing siyang bayani. Matapos ang araw na yon, ni isa ay wala nang nagtangka na kunin ang banal na espada. Kaya naman nakampante si Pedring. Hanggang sa isang araw, umalis ang ama ng binata at nakarating kay Pedring na binihag ito ng mga kubot na nais makuha ang espada. Hindi ba't ang iyong mga pinsan ay may lahing kubot? Bakit nila gagawin ang bagay na yun sa tatay mo? Tanong ni Pong. Ano pa nga ba? Isa lang ang nais ng mga yan. Mapasa kamay nila ang banal na espada. Kahit alam nilang hindi sila karapat-dapat ay ipipilit pa nila. Dagdag ni Ming. Kailangan ko ng kumilos. Dahil baka mapahamak si tatay at baka huli na ang lahat. Tugon ni Pedring. Matapos ang ilang araw, napabalita sa buong bayan ang pagkawala ni Tatay Tasyo. Nag-aalala ang mga tao dahil siya ang tagapangalaga ng banal na espada. Lingid sa kaalaman ng lahat na naipasa na ito sa anak. Samantalang si Pedring naman, nagtangka na hanapin ng ama. Ngunit hindi niya alam kung saan ito dinala ng mga kubot. Sinubukan pa ng kambal na gabay na tulungan ang binata. Ngunit maging sila ay walang nagawa. Hanggang sa isang araw, nakatanggap ng isang mensahe si Pedring mula sa pinuno ng mga kalaban. Ang mensahe nagbigay ng babala na ang ama ng binata ay nasa kanilang kamay. At sa oras na hindi niya ibigay ang banal na espada, papatayin ng mga ito ang ama. Subukan mong gamitin ang espesyal na kakayahan ng banal na espada. Sigurado kong makakatulong yun para mahanap mo ang iyong ama. Mungkahi ni Ming. Hindi ko hahayaan na mapahamak ang tatay ko. Uubusin ko silang lahat. Tugon ni Pedring. Kagad nitong kinuha ang banal na espada. Nagsimulang sundin ang lahat ng babala nito. Kagaya ng sinabi ni Ming, natukoy ng banal na espada ang kinaroroonan ng ama ni Pedring. Ngunit bago makarating sa kuta ng mga kubot, nakaharap muna ng binata ang mga bandido na nagtatangkang agawin ang banal na espada sa kanya. Malakas ang mga ito. Meron ding alam sa lihim na karunungan patungkol sa kakayahan ng banal na espada na pinamumunuan ni Tandang Emong. Hindi ka makakapunta sa kuta ng mga kubot dahil sinisigurado ko sa iyo, dito pa lang ay papatayin na kita. Wika ni Tandang Temong. Hindi ko hahayaang magtagumpay ang masasamang kagaya nyo at sisiguraduhin kong maililigtas ko ang tatay ko. Tutupukin ko kayong lahat. Tugon ni Pedring. Naging matindi ang labanan. Nakipaglaban si Pedring sa mga bandido gamit ang kanyang katapangan at kasanayan. Ang banal na espada ay nagbigay ng karagdagang lakas sa kanya. Hindi nagpadaig ang binata kahit nasugatan ito ng mga bandido dahil alam ng mga ito ang kahinaan ng banal na espada. Ngunit ganun pa man, nanaig pa rin ang binata lalo na't hindi siya iniwanan ng kambal na gabay. Pagkatapos sa laban sa mga bandido, tuluyan ang nakarating si Pedring sa kuta ng mga kubot. Ito ay pinangungunahan ni Aliguyon at Bingko.
Hindi ka makakalapit dito. Papaslingin ko kayo ng ama mo. Wika ni Aliguyon. Sa tingin mo ba, hahayaan kong patayin niyo kami? Nagkakamali ka. Dahil ipapakita ko sa iyo ang tunay kong kakayahan. Tugon ni Pedring. Tumawa naman si Bingo. Tinitigan nito mula ulo hanggang paa ang binata. Ang isang kagaya mo na lampa at duwag, hindi dapat katakutan. Ikaw man ang tagapangalaga ngunit hindi ka karapat-dapat. Wika ni Bingo. Pedring, huwag kang makikinig sa sasabihin nila. Sundin mo ang puso mo at tinidikta sa'yo ng banal na espada. Damahin mo ang kapangyarihan na mula sa pinunong diwata. Huwag mo siyang pipiguin. Wika ni Pong. Nakipaglaban sa mga kubot si Pedring. Isa-isa hanggang sa makarating sa kwarto ni Aliguyon. Doon ay nakita niya ang ama. Nakatali at nakakapit sa pader. Duguan na ito at puno ng sugat sa katawan. Nangihina ngunit patuloy pa rin sa paglaban. Anak, huwag mo kong papabayaan. Ang banal na espada ang susi sa ating tagumpay. Tandaan mo ang lahat ng itinuro ko sa iyo. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Wika ni Tatay Tasyo. Mga walang hiya kayo. Damhin niyo ang galit ko. Banal na espada. Iparamdam mo sa lahat ang nag-aapoy kong damdamin. Wika ni Pedring. Sisiguraduhin ko na kayo ng ama mo ang siyang matatalo sa labanan na ito. Kapag napatay ko na kayo, sa akin na mapupunta ang banal na espada at wala nang katumbas pa ang lakas na aking taglay. Wika ni Aliguyon. Sinugod nito si Pedring ng walang pag-aalinlangan. Dinama ng binata ang lakas na handog sa kanya ng banal na espada. Sa bawat paghampas ng espada sa balat ni Aliguyon, nagiiwan ito ng malalim na sugat hanggang sa nasaksak ni Pedring ang kalaban sa puso. Dito na kumilos si Bingo. Nilabanan din ito si Pedring. Naging mabagsik ang labanan lalo pat mataas na uri ng kubot si Bingo. May kaalaman rin ito sa kakayahan ng banal na espada. Kaya naman nagagawa nitong makontra ang pag-atake ng binata. Hanggang sa nakahanap ng tiyempo si Pedring. Sa mabilisang kilos ay napugutan niya ng ulo ang kalaban. Matapos ang labanan, tuluyan ang nagwagi si Pedring. Natalo ang mga kubot at ang amay na palaya. Ikaw nga ang tunay na tagapangalaga ng banal na espada, anak. Ang iyong katapangan at kasanayan ang nagbigay ng kalamangan sa iyo. Binabati kita sa pagkamit ng tagumpay. Wika ni Tatay Tasyo. Maraming salamat po, Tay. Tama ka. Mahina man ako pero hindi ko kailanman pababayaan ang responsibilidad ko. Tugon ni Pedring. Matapos ang labanan, umuwi ang mag-ama. Mula noon ay wala nang nagtangka pang kunin ang banal na espada sa pangangalaga ni Pedring. Ang kwento ng binata ay nagbigay ng aral sa pagtitiwala sa sarili, pagkakaroon ng katapangan, at pagpapahalaga sa responsibilidad. Nawa ay may natutunan tayong lahat sa kwento ni Pedring at ng kanyang pinapangalagaan na banal na espada. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Claudio.
Taong 1997. Maynila. 25 anyos pa lamang si Claudio na mga panahong ito. Tubong samar na lumuwas ng Maynila sa pagbabaka sakaling makahanap na magandang trabaho. Ayon sa mga matatanda, mas mabilis ang pag-asenso sa Maynila. Ngunit nasampal ng katotohanan si Claudio dahil 2 buwan na siyang naroon. Ngunit wala pa rin itong nakikitang trabaho. Ay, paubos na yung perang pinagbentahan namin ng kalabaw. Hanggang ngayon, wala pa rin akong mahanap ng trabaho. Nagkamali yata akong makipagsapalaran sa Maynila. Wika ni Claudio sa sarili. Napabuntong hininga na lamang ang binata. Ganyan talaga dito, bay. Lalo na sa mga kagaya nating mga bronde. Tignan mo na lang ako. Tapos ako ng sekundarya pero gwardiya ang trabaho ko sa Maynila. Buti nga. Sabi ni Chip tutulungan niya ako makapasok sa kapulisan eh. Wika ni Mang Kanor. Kagad silang nagkasundo dahil parehas sila ng pinanggalingan. 3 taon ng sekiyu sa isang subdivision at umaasa sa pangako na tutulungang makapasok sa pagpupulis. Kuha ko sa'yo, bay. Kunin mo na yung alok ni Chip na trabaho sa Marikina. Magwardya ka muna. Tataas din yung posisyon mo. Ikaw din. Baka maunahan ka pa ng iba. Balita ko galante ang mga nakatira doon eh. Dagdag ni Mang Kanor. Sige po, bukas kakausapin ko si Chief. Mas maigi pa nga. Paubos na din yung perang pabaon sa akin nila nanay. Ayoko namang humingi pa sa kanila. Desisyon ko to kaya dapat panindigan ko. Wika ni Claudio. Kinaumagahan. Sinadya ng binata ang opisina ng amo ni Mang Kanor upang ipahayag ang pagtanggap sa inaalok na trabaho. May isang subdivision sa Marikina na nangangailangan ng panibagong gwardya na magbabantay sa gabi. Talamak sa lugar ang nakawan dahil malapit ito sa lugar ng mga squatter. Hindi din maiwasan na magkandawalaan ng gamit dahil madalas na walang tao ang mga tahanan. Magandang araw po, Chief. Magpapasa lang po sana ako ng requirements. Gusto kong subukan yung trabahong inaalok niyo sa akin noong nakaraang linggo. Bakante pa po ba? Tanong ni Claudio. Mabuti naman at nakapagdesisyon ka kagad. Nakiusap naman sa akin si Kanor na bigyan ka ng 1 linggo para makapag-isip. Kung hindi ko lang sana siya inaanak sa kasali, ibinigay ko na tong trabaho sa iba. Maraming gustong makapagtrabaho sa panahon ngayon. Tugon ng Chief. Nako, ganun po ba? Maraming salamat po at pangako. Pagbubutihin ko po sa trabaho. Hinding-hindi po kayo magsisisi. Wika ni Claudio. Mabuti naman kung ganun. O siya, heto ang endorsement letter mo. Iabot mo na lang sa opisina pagdating mo doon. Muling tugon ng Chief. Masayang inabot ni Claudio ang papel at nagpaalam na sa amo. Lunes ang unang araw niya bilang gwardya. May ilang araw pa ito para sa training. May ideya na si Claudio sa ganitong trabaho dahil kay Kanor. Linggo pa lamang ay bumiyahe na si Claudio. Nagpaalam na ito kay Mang Kanor dahil merong espasyo na pinagamit ang mga homeowners para sa mga gwardya sa subdivision. Para na rin sa seguridad. Minabuti ng asosasyon na sa mismong subdivision na din umuwi ang kanilang mga gwardya. Simple lamang ang trabaho.
Ire-record ang lahat ng pumapasok na sasakyan at mag-iikot sa subdivision sa nakatakdang oras. Pagsapit ng Lunes. Magandang araw po ma'am. Ako nga ho pala si Claudio. Ako po yung pinadala ng ahensya para sa night shift. Bati ng binata sabay abot ng endorsement letter. Mabuti naman at nakapagpadala kagad si Chef ng kapalit na gwardya. Masyado kasing matatakotin yung unang guard. Kuya, hindi ka naman po siguro takot sa dilim, hindi ba? Yung si Julio na pinalitan mo, masyadong matatakotin. Kesyo may mga nakikita daw siyang umaakyat sa dulong bakod ng subdivision tuwing madaling araw. Nako, oo. Hindi naman sa tinatakot kita, no? Mabuti ng maaga pa lang. Malaman na natin kung tatagal ka. Sakit sa ulo na yung mga magnanakaw na pabalik-balik sa mga bahay dito. Tugon ng sekretarya. Wag ko kayong mag-alala. Sa probinsya namin halos walang ilaw kapag dakip silim. Hindi pa po umaabot yung kuryente sa baryo namin . Sanay na sanay ho ako sa dilim. Wika ni Claudio. Mabuti naman kung ganun. Nakakahiya na sa mga homeowners ang ginagawa ng mga gwardya ngayon. Masyado ng mga matatakutin at duwag. Noong kabataan ko pa habulin ka pa ng ita kapag nahuli kang nagnanakaw sa pataniman. Ngayon bantay na ang tumatakbo sa magnanakaw. Singit na matandang namumuno ng gwardya sa subdivision. Binati naman ito ni Claudio at yumuko bilang paggalang. Unang gabi niya ito sa trabaho, kaya kailangan niyang ipakita na hindi nagkamali ang amo sa pagpili sa kanya. Naalala niya ang sinabi ni Mang Kanor na sipagan lang at magbubunga rin ang lahat ng paghihirap. Sisiw lang tong trabaho ko. May bisikleta pa nga para sa pagrorondo. Ayos may libre pang kape. Galante yata yung mga tao dito Kaya siguro binabalik-balikan ng mga magnanakaw. Matsyempohan ko lang kayo. Siguradong lintik lang ang walang ganti. Wika ni Claudio sa sarili habang nag-aayos ng logbook. Bandang 10:00 pa lamang ay halos wala nang dumadaan kung saan nagbabantay si Claudio. Isang oras na lamang ay kailangan na niyang mag-ikot. Malawak ang subdivision at dahil sa hindi niya pa ito kabisado, ilang beses siyang naligaw sa mga pasikot-sikot. Nakakahilo pala yung mga daanan dito. Nakailang ulit akong pabalik-balik sa may puno ng akasya na yun. Pero sige lang. Pasasaan ba't makakabisado ko rin to? Wika ni Claudio sa sarili. Ang subdivision ay nakatayo malapit sa ilog. May mataas na pader na nakaharang na naghihiwalay sa ilog at sa subdivision. Noong araw, napakarami pang bakanting lote sa lugar at mapuno. Sa dulong bahagi ay halos wala ng kabahayan. Subalit kagaya ng nakasaad sa mga tungkulin, kailangan niyang tignan hanggang dulo ng lugar. Mapuno at matataas ang damo sa bahaging yon ng subdivision. Hanggang sa lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Nagamay na ni Claudio ang trabaho at kabisado na ang lahat bawat sulok ng subdivision. Kilala na rin ito ng mga may-ari ng tahanan. Alam na rin niya ang mga bahay na madalas walang tao at mainit sa mga mata ng magnanakaw. At simula ng madistino sa lugar, 4 na magnanakaw na ang naipakulong niya. Dahilan kaya napupuri siya ng ahensya at nabigyan ng mataas na sahod. Regular na ding nakakatanggap ng mga pagkain ang binata, mga prutas at maging mga damit mula sa mga mababait na homeowners. Grabe talaga. Sobrang tahimik talaga dito kapag gabi.
Kahit ilang beses na akong dumadaan dito sa akasyang to hindi pa rin mawala-wala ang kilabot at pagtayo ng buhok ko sa batok. Tabi-tabi po makikiraan lang mga kaibigan. Wika ni Claudio. Bagamat wala itong nakikita, hindi siya pumapalya sa paghingi ng permiso tuwing madadaan sa malaking puno ng akasya. Ayon sa mga nakatira doon, halos 100 taon na ang punong yun. Pigil hiningang dinadaanan ito ni Claudio at napapanatag lamang kapag nakalayo na sa lugar. Nasa dulong bahagi na si Claudio ng pagroronda. Pakanta-kanta pa ang binata habang kaliwat kanan ang paglingon upang masiguradong walang mga magtatagong magnanakaw o palaboy sa lugar. Pangamba ng homeowners, baka tayuan pa yun ng mga barong-barong na mga palaboy. Dumadaan ang mga ito sa pader patawid sa loob ng subdivision. Ngunit biglang natumba si Claudio sa bisikleta. Isang napakalaking paniki ang lumipad sa unuhan niya. Sobrang baho nito at nakakasulasok ng maamoy ni Claudio. Teka, ano yun? Hindi na yata yung paniki Muntik na ako madagit Teka. Natigilan si Claudio nang maalala ang tagpo bago siya matumba. Naalala niya ang mga nangyari. May mga kamay at paa na tila sa tao ang paniking yun. Nakita din niya ang namumulang mga mata nito bago siya matumba sa bisikleta. Linte. Aswang. Aswang yun sigurado ako. Wika ni Claudio. Madaling itinayo ni Claudio ang bisikleta at kagad sumampa. Hanggang sa naramdaman niya na may sumusunod sa likuran at tumatawa. Alam niyang nasa likod lang ang aswang, kaya mas binilisan ng binata ang pagpapatakbo. Maswerte na lamang. Mabagal ang nilalang dahil sa mga sanga ng puno at kable ng kuryente na sala sa labat ang pagkakalagay. Hindi nakabuelo ang aswang sa pagsunod sa kanya. Habang pumapadyak ay iniisip nito kung saan liliko ang bisikleta para hindi na masundan pa ng nilalang. Malas naman dahil pagliko sa Kali 8. Biglang nadulas ang bisikleta ni Claudio dahil sa mga buhanging nagkalat sa daan. Gumulong si Claudio sa sementadong daan habang papalapit naman sa kanya ang aswang. Sumubsob si Claudio at tumama sa bato ang ulo. Dahilan para magdugo ito at matakpa ng paningin. Patay na. Nanlalabo na ang mga mata ko. Yawa. Dito na yata ako mamamatay Wika ni Claudio sa sarili. Napapikit na lamang si Claudio at nag-aantay na sakmalin siya ng papalapit na aswang. Ngunit bigla siyang nakarinig ng mga sigawan. Pinunasan niya ang mga matang puno ng dugo. Wala na ang aswang na papalapit sa kanya kanina. Nakita niyang hinahabol na ito ng 2 lalaki. Nagkalat ang mga kagamitan sa labas ng isang bahay doon. Hindi sigurado si Claudio kung anong nangyayari. Sa palagay niya, magnanakaw ang 2 lalaking yon. At nagkataong palabas ito sa pinagnakawang bahay kaya nasa lubong yung aswang. Malaki ang pasasalamat ng binata sa nangyari. Pilay man at hirap ang paningin. Nagmamadali itong naglakad pabalik sa pwesto malapit sa labasan ng subdivision. Mas magiging ligtas siya doon kung sakaling balikan ito ng aswang. Dahil may rehas na harang ang guardhouse. Ilang minuto pa ang lumipas. Wala namang dumating pa na aswang. Ngunit na makahinga siya ng maayos. Habang pinupunasan ang mga dugo sa muka ay may dumaang babaeng balot na balot ng itim na tela. Tumigil ito sa harapan niya.
Lampas 1 minuto itong nakatayo at matalim na nakatitig sa kanya. Hanggang sa bigla itong lumapit. Pasalamat ka at busog na ako. Sa susunod, siguradong leeg mo na ang patatamaan ko. Wika ng babae. Naglakad na ito palabas ng subdivision habang nakaharap at nakangisi sa binata. Malakas ang kutob ni Claudio. Ito yung aswang na humahabol sa kanya. 2 araw ang lumipas. Napabalita ang 2 bangkay na natagpuan sa damuhan sa kabilang bakod malapit sa ilog. Ayon sa mga otoridad, nasalvage ang 2 lalaki. Mga wanted itong magnanakaw at drug addict ang 2. Habang si Claudio naman, 1 linggong pinagpahinga at hindi inaamin ang totoong nangyari. Sinabi na lang niya na may hinabol siyang mga magnanakaw. Ngunit naunahan siya ng mga ito at napalo sa ulo. Mabuti naman at maayos ka na, iho. Ang mga kagaya mo ang kailangan natin sa serbisyo. Wika ng superior. Ay, oo nga po. Mabuti na lang hindi ako napuruhan. Sa susunod sisiguraduhin kong uunahan ko na silang lahat. Tugon ni Claudio. Dahil sa nangyari ay nabigyan na ito ng pahintulot na humawak ng baril. Kung dati batuta lamang ang dala, ngayon ay mas handa na siya sa kahit sinong makalaban. Mabuti na lamang inabisuhan siya ng ama na magdala ng buntot page sa Maynila. Ayaw pa niya sana nung una. Ngunit sinabi ng ama na huwag magpapakampante dahil kahit saan, maaaring may aswang na sumalakay. Subalit hindi na naulit pa ang pangaaswang sa kanya. Nang sumunod na taon, tinayuan na ng mga apartments ang dulong bahagi ng subdivision. Doon na rin niya nahanap ang mapapang-asawang si Socorro. Dating serbidora sa kantina itinayo para sa mga construction workers na gumagawa ng apartment. Nagumpisa na silang bumuo ng pamilya sa mismong subdivision. Naging ninang nila sa kasalang presidente ng asosasyon. At dahil sa pagiging magiliw ng binata, pinagkalooban sila ng lupa sa dulong bahagi ng lugar. Sa kabilang baryo malayo sa lugar kung saan siya inaswang. Nagtayo sila doon ng maliit na bahay at ginamit ni Claudio ang kaalaman sa pagtatanim upang makapagpalago ng mga halamang gulay. Ngunit may bumabagabag sa kanila. Ang peligrong dala ng ilog sa tuwing babaha. Mahal, narinig ko sa radyo. May paparating na malakas na bagyo sa susunod na linggo. Mainam pa, hakutin na natin yung mga damit ng maihanda sakaling kailangan nating lumikas. Wika ni Socorro. Sige mahal, bukas na bukas kakausapin ko si Ninang. Baka sakaling payagan niya tayong tumuloy sa kanila pansamantala hanggang sa humupa lang yung bagyo. Tugon ni Claudio. Walang kaalam-alam ang mag-asawa na buntis na pala si Socorro ng mga panahong yun. Laking pasasalamat naman ni Claudio na hindi tumuloy ang bagyo at meron lang panakanakang pag-ulan. Hanggang sa isang gabi, nagising si Claudio mula sa mahimbing na pagkakatulog. Mahal, medyo lumalakas na yata yung hangin ah. Ayusin ko lang yung trapal natin sa labas ha. Mukhang mapupunit na ng hangin eh. Pagpapaalam ni Claudio. Bumangon naman si Socorro at papungas-pungas pang sumunod sa asawa. Mahal, wala namang hangin ah. Ang tahimik nga ng gabi. Ay ano? Tignan mo sa bintana. Ni dahon ng saging hindi gumagalaw.
Tugon ni Socorro. Meron nga. Saglit lang to. Ititiklop ko lang. Muling wika ni Claudio. Palabas na sana ito upang itiklop ang trapal. Ngunit namutla si Claudio dahil nasa mesa ito nakapatong. Naalala niyang tinupi niya ito bandang hapon sa pag-iingat na baka mapunit yon ng hangin. Kaya hinanap ni Claudio kung saan nanggagaling ang tunog ng napupunit na trapal. Hanggang sa bigla na lang umuga ang puno ng langka sa harapan. Pagkatutok niya ng ilaw, nakita niya ang aswang na papalipad mula sa puno. Maitim ang balat at napakabaho ng amoy. Sumabit ito sa mga alamring sampayan nila Claudio. Nagmamadali ito na kunin ang buntot page. Walang pag-aalinlangang sinugod nito ang nilalang at tinagpas ang pakpak. Walang hiyakang aswang ka. Hanggang dito sinundan mo talaga ako. Itong bagay sa iyong demonyo ka. Wika ni Claudio. Galit na galit niyang pinagtataga ang pakpak ng aswang at nalaglag ito sa lupa. Ngunit nang hahampasin na niya ng buntot page ang mukha ng aswang, naunahan siya ng nilalang. Inambahan nito ng kalmot sa leeg. Mabuti na lamang sa mukha niya tumama ang mahabang kuko ng aswang. Dahil sa pagsigaw ng asawa nang makita ang aswang, bumukas na ang mga ilaw ng mga kapitbahay, kaya napilitan ang nilalang na umalis at sumuot sa damuhan sa kabilang kalsada. Duguan si Claudio ng madatna ng mga kapitbahay, nangihina at namumutla. Mabuti na lamang at may matandang marunong sa panggagamot na nooy doon di nakatira. Ipinatawag nila ito upang magamot si Claudio. Maswerte ka, iho, at hindi ka nadali sa leeg ng aswang. Kung nagkataon, pinaglalamayan ka na sana ngayon, iho. O itong dahon, itapal mo at uhugasan mo yan araw-araw gamit ang pinakulong dahon ng bayabas, ha. Lagyan mo din ng asin sa loob ng 1 linggo. Magsunog din kayo ng kamangyan sa maghapon. Hindi mo ba alam, iho? Tanong ng manggagamot. Na ano po? Buntis ang asawa mo. Hindi ikaw ang pakay ng nilalang. Inaaswang ang asawa mo kaya dapat maging alisto ka. Huwag mong hahayaang mag-isa ang asawa mo. Lalo na't panganay niyo ang pinagdadalang tao niya. Walang kasing banguyan sa pang-amoy ng mga hayok na aswang na yan. Wika ng manggagamot. Ano pong dapat kong gawin? Tanong ni Claudio. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot para sa asawa at panganay. Kung gugustuhin ng aswang ay madali nitong mapapasok ang tahanan. Tarantang nag-iisip ito ng mga dapat na gawin upang mailayo sa peligro ang mag-ina. Kinabukasan, nagpatulong siya sa mga taga roon. Naglagay sila ng mga bakod at sinigurado niyang pinagtibay ang mga ito. Pinalibutan din nila ng mga alambre ang bakura na tila paikot na sampayan sa kabahayan. Naisip niyang mas mapapabagal nila ang paggalaw ng aswang kung sakaling bumalik sa tahanan. Ipinahasa din niya ang koleksyon ng mga itak at tinanda ang mga ito kung sakaling kakailanganin. Naggalat din sa palibot ng bahay ang mga pinatulis na sibat kung sakaling magpumilit itong pumasok. Mahal, nakairam ako sa mga katrabaho ko. Payo nila sa akin, ipasemento ko na daw yung natitirang kalahati nitong bahay. Palitan na din yung mga lumang yero sa bubong. Mas mainam na masigurado tayong hindi mapapasok ng aswang tong bahay. Ang inaalala ko nga, paano ka kapag nasa trabaho ako? Sana
Aprubahan yung pansamantalang pagpapalipat ko sa umaga. Kahit hanggang sa maipanganak mo lang si Junie. Wika ni Claudio. Anong Junie ka dyan? Babae kaya ang magiging anak natin. Tugon ni Socorro. Makalipas ang 1 linggo, naipaayos nga ni Claudio ang tahanan. Ngunit tila nananadya lang ang nilalang nang dahil sa ilang araw na ang lumipas. Walang aswang na naligaw sa lugar. Hindi niya alam kung napuruhan niya ba ang nilalang dahil sa mga pagtaga o kaya na may naghihintay lamang ito ng tamang tiyempo upang masalisihan siya sa asawa. Ngunit mabilis na lumipas ang buwan. Gabi ipinanganak ni Socorro ang panganay na anak. Naroon na din ang mga magulang ng babae upang magbantay. Habang si Claudio naman at ang ilang kalalakihan ay nasa bakuran. Nagsusunog ng goma at nag-aabang ng aswang na magtatangkang sumugod. Subalit walang nilalang na nagpakita. Ligtas na naipanganak ang anak nila Socorro. Hindi na nila muli pang nakita ang aswang. At tanging nasa alaala na lang ito ni Claudio. Baon ng peklat sa kaliwang mukha na tanda ng minsang makaengkwentro ng aswang sa syudad. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lang sa kwentong ito. Nakakabilib yung pinakitang katapangan ni Claudio para lang maipagtanggol ang mag-ina niya. Nasugatan man siya, pero pinaglaban pa rin niya yung kanyang mga mahal sa buhay. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.